Ginit na nag-iisang bidder para sa 2025 midterm election na Miro Systems na sumusunod sa international standards ang kanilang electoral system. Kasunod yan ang agam-agam ng ilang grupo tungkol sa performance ng Miro sa ilang eleksyon abroad. Saksi si Mark Salazar. Mahigit isang taon na lang, eleksyon 2025 na. Kaya inaasikaso na ng COMELEC ang sistemang gagamitin para sa automated elections. Yun lang, iisa ang nagsumite ng bid sa COMELEC. Ang joint venture na pinamumunuan ng South Korea firm na Miro Systems. Base sa kanilang website, taong 1999 nang itatag ang Miro Systems. Nakasaad din dito na nagamit ang kanilang teknolohiya sa mga automated elections ng South Korea, Kyrgyzstan, Ecuador, Iraq at Congo. Pero may question ng ilang observers tulad ng grupong Democracy Watch na nababahala raw sa ilan nilang nabasang artikulo na naging performance ng Miro System sa ilang sinerbisyohan nilang eleksyon ng ibang bansa. Hindi maganda yung mga nabasa nating mga news reports na kung saan more than 30% ang sinasabing pumalpak or nagkaroon ng problema yung mga makina nila, which led to these countries na magkaroon ng manual elections or panibagong halalan ulit para sa kanila. Ano yung mga naging yung basehan ng mga news reports sa ibang bansa kung saan yung kanilang makina na ginamit ay pumalpak sa Iraq at saka sa Congo. Ang COMELEC hindi raw pwedeng deadmahin ang mga ito. Kung kinakailangan sumangguni po kami at kunin namin ang official records po, hihingi po kami sa ating pong Republic of Congo. Ang napakita po nila sa amin ng mga contracts ay isa sa Argentina at isa rin po sa Iraq. So sabi nga po namin, kung kinakailangan namin busisiin ang records ng mga halalang ito, gagawin po natin. Sa isang statement, sinabi ng Miro Systems na hindi totoo ang alegasyong nagkaroon ng failure of elections dahil sa teknolohiya ng Miro. Sumusunod daw sa international standards ang kanilang electoral systems. Ginagamit na raw ng Congo at Iraq ang kanilang teknolohiya simula pa noong 2018. Binigyan pa raw sila ng Congo ng Certificate of Satisfaction kahit daw mismo ang United Nations ay nagsabing fair at successful ang naging eleksyon sa Iraq. Ikinatuwa rin daw ng Prime Minister ng Iraq ang tagumpay ng eleksyon nila noong isang taon. Ipinagmalaki rin ng Miro ang track record nilang nagsimula pa sa eleksyon 2005 sa mismong bansa nila sa South Korea. Ito rin naman ang sinasabi ng Integrated Computer Systems na nakipag-joint venture sa Miro para sa election 2025. They have some track record. They've been around for, I think, almost 20 years. And they have handled some of these similar projects abroad. Of course, from our end, what we know is from what we read and also from what we heard from them. And we also did a bit of background checking because it's a publicly listed company. Sinisiguro naman ng COMELEC na pakikialaman nila ang lahat dahil sa huli, pananagutan pa rin ng komisyon ang integridad ng eleksyon. Pero kailangan maaksyonan ito agad ng COMELEC dahil dapat matapos ngayong taon ang pag-award ng kontrata, ang production, field testing at certification. Halos ang isang perpektong makina para sa halalan ay dapat ready na as early as November po. Yan po yung pinaka-perpekto na naisagawa na natin lahat ng gagawin na natin. Kapag hindi pumasa ang nag-iisang bidder, mapipilitan ng COMELEC na magsagawa ng negotiated procurement. Ibig sabihin, pwede kaming makapamili ng sa mga nag-i-exist na ganyan. Maaaring sila ay hindi nakakompleto ng dokumento, halimbawa, pero yun naman pala ay may qualified o kaya maayos naman pala at makakapagbigay sa amin na maayos na serbisyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.